Mga kapatid, isang mapayapa at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Sa ilang sandali lamang po, mga ilang oras na lamang po ang hinihintay, sasalubungin na po natin ang bagong taon at iiwanan na po ang kasalukuyan. Sa taong kasalukuyan na magtatapos ay may mga alaala po na masaya. Meron din naman po mga alaala na malungkot o mga kapighatian na dinanas ng sanlibutan at maging ang bawat isa sa atin. Mga kapighatian na hayagan naman po na ipinagpauna na sa atin ni Jesucristo. Mga kalamidad na dinanas itong taong kasalukuyang matatapos at maaaring darasin pa sa pagpasok ng taon. Taon na iiwanan po natin na magsisilbi pong alaala sa ating lahat at mananatili sa ating puso't isipan, lalo na po yung mga magagandang pangyayari. Ganoon din po yung mga kalamidad na kung saan ay kasama po tayo sa pagdadalamhati, lalo na po sa ating sariling bansang Pilipinas. Mga kapatid, sa pagpasok po ng taon o ng bagong taon, patuloy po tayong magkaisa, mga kapatid. Magkaisa po tayo sa pananalangin sa ating pong may kapal. Dahil ang panalangin po ay tunay nga po na napakalakas. Ang panalangin taos sa ating mga puso na nagkakaisa. Wala pong dahilan, mga kapatid, upang hindi po ito dinggin ng ating pong may kapal. Sa pagpasok po ng bagong taon, sama-sama po natin, mga kapatid, isamo at idalangin sa ating pong may kapal na sumaating lahat ang kanyang patnubay. Tanging ang Diyos lamang po ang nakababatid kung ano ang magaganap sa hinaharap. Subalit bilang mga Kristiyano o tagasunod ni Jesucristo, lahat po tayo ay nananalig at nanampalataya sa Kanya. At lahat po ng Kanyang mga salita ay tunay nga po na nananatili sa ating mga puso't isipan. Tulad din po ng patuloy na pagbabahagian natin ng mga banal na salita sa halos araw-araw po. Kaya lang po patuloy na ipinahatid sa atin ng Panginoon Diyos ang mga gantimpalang nakalaan sa bawat isa sa pagpapalaganap natin ng Kanyang banal na salita, na iyan ay maliwanag din pong nakasaad sa banal na kasulatan, maliban po sa mga kalamidad, sa mga digmaan, at bago dumating ang wakas, ay ipangangaral ang mabuting balita sa buong sanlibutan. At yan po ay nagaganap na. Kaya mga kapatid, muli, patuloy po tayong magkaisa sa pananalangin, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Una po sa lahat, maging kasangkapan po tayo o instrumento. Saan man po tayo naroon? Ano man po ang katayuan natin sa buhay? Isa lamang po ang hinihingi sa atin ng Panginoon Diyos. Ang tuluyan po tayo magbalik loob sa Kanya, lumapit, at higit sa lahat, maging instrumento ng kapayapaan at pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Kaya mga kapatid, sa pagpasok po ng bagong taong ito, salubungin po natin ito ng katahimikan, magnilay po tayo, at sabayan po natin sampu ng ating sambahayan ng taimtim na panalangin. Sa pagpasok po ng taong darating, ay sumaatin po ang Kanyang patnubay hanggang sa bawat sandali ng ating buhay. Mga kapatid, si Brother Joseph po
ay hindi na po pakahaba-haba pa ng aking sasabihin. Batid na po nating lahat kung ano po ang ibig ng Panginoon Diyos sa atin. Halos sa araw-araw na ginawa ng Diyos o pinahintulot niya, patuloy po tayo nagsasalo sa mga pagkain makalangit. Subalit, yung dalawang salita na lamang po ni Jesus ang pagtuunan natin ng pansin. Nakapinalolooban ng 10 kautusan na pinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ano po yung dalawang utos na yun? Alam po nating lahat. Una po sa lahat, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng sa iyong sarili o gaya ng sa iyong sarili. At higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Mga kapatid, tunay nga po bilang pangwakas, kung paiiralin po natin, tunay at isa sa buhay po natin, ang bawat salita ng Diyos na ating pinagsasaluhan, wala pong dahilan, mga mahal kong kapatid, upang hindi natin makamtan ang kapayapaan sa buong sanlibutan. Mga kapatid, binabati ko po kayong muli bilang pangwakas ng isang mapayapa at mapagpalang bagong taon. Saan man po kayo naroon, at nubayan po kayong lahat ng Panginoon Diyos. Amen.